sa unang linggo po sa taong ito, 2024, na kung saan magkakaroon po tayo ng panibagong talakayan patungkol pa rin po sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. At bago tayo mag-uumpisa sa paksang ating tatalakayin ay manalangin po muna tayo. Ulaya po gumulan namigsansal sa langit bug lupa igdiyon sakit gunganan balaan mabugi nala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindalanaan sa limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilo manangi ramik pasaylo maganjodak pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilang buwan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito ay ni panampat rito sa gulay na magbayad matanggasi naniglapintad. Okay, muli po ito po ang inyong lingkod, Brother Douglas Haruch ang inyong makakasama. Sa programa natin ito, ganun pa rin po, mayroon pa rin po tayong pa-premyo na kung saan magkakaroon ng tig-400 piso ang magwawagi. 6 na tao ang aming i-anunsyong magwawagi sa ating pa-premyo na kung saan napakadali lang po ang inyong gagawin sapagkat tabayanan nyo lang po ang mga huling minuto ni itong ating live stream sa pagbigay po namin ng isang tanong. Nasa isang tanong namin ibibigay kayo po din po ang siyang magbigay ng wastong sagot. Isama na rin po ang inyong tiyak na pangalan na kung saan pwede nyong gamitin para po sa pag-claim ng inyong mapanalunan through money transfer. Ang numero po na inyong mapapadalahan ang numero 0909-5642-497 na kung saan ang wastong sagot ay dito pa rin po namin i-anunsyo sa susunod na linggo. At ang mga magwawagi ay anunsyo po namin sa aming Religious Block Time sa RPN DXKD Dipolog City sa araw po ng Sabado at Linggo. Na kung saan ang programa po natin ay mag-umpisa alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, mga ka-journey. At maliban sa ating pa-premyo, itong ating programa ay bukas po ito sa kaibayo nating simbahan handang makipagtalakayan sa amin ng taus-puso batay na rin po sa mga paksa at aral na aming ibinabahagi sa inyo. Mangyari lang po na kumomento kayo o di kaya tumawag kayo personal sa ating number 0939-1400-669. Sa ating pong programa sa ating pakipag-usap ay wala po kayong dapat na ikabahala sapagkat ito pong aming programa ay wala pong diskriminasyon o mga agarang paghatol sa inyong mga kaibayo naming simbahan patungkol sa inyong mga paniniwala batay na rin sa mga aral na inyong pinanghawakan sa loob ng inyong simbahan at kinaanayban. Ang sa amin lang ay
salita lang po tayo sa pag-uusap. Habang kayo po ay nagsasalita, pakikinggan namin kayo. At habang kami naman ay magsasalita, kami din ay sumusuyo sa inyo na nawal din sana ay pakinggan nyo kami. At nang sa ganun, ay mabigang linaw ang bawat isa sa atin patungkol sa kung anong paksa ang ating pag-uusapan, maging ang ating mga ka-journey na laging sumusubaybay ay mabigyang liwanag din sila patungkol sa ating gagawing talakayan. Kaya ang sa atin lang ay dapat kailangan ay handa tayong sumunod at tanggapin ang katotohanan saan mang mga ebidensya tayo dadalhin gamit ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Isa sa mga famous Christian apologist and theologian, Dr. Frank Turek Ania, just follow the evidence where it leads. Kaya nawa sana huwag kayong mag-atubili na tumawag kayo mga kapatid namin na nasa ibayong sibahan. Mabigyan namin kayo ng mga minuto upang kayo din ay makapagpahayag sa kung ano ang dapat niyo, kung ano ang kailangan niyo ipahayag, kahit na batay pa rin po sa mga aral mismo sa loob ng inyong simbahan, mga ka-journey. At sa oras na ito, ang magiging paksang ating tatalakayin ay patungkol pa rin po sa bugtong na anak ng Diyos na pumarito sa sanlibutan at nagkatawang tao, na kung saan pagka ating suriin at siya sa ating maigi ang kaganapang nangyayari patungkol sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, ay napakarami pong mga nangyayari na nakasulat sa banal na kasulatan na kailangan nating mapag-alaman. Lalong-lalo patungkol sa kung ano-ano ang mga kaparaanang na itinuro ng Diyos upang siya maging makilala sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga sariling hirang na alagad. Na kung saan itong paksang ating tatalakayin ay patungkol sa muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Una, tinalakay na po natin ang patungkol sa kaparaanang ibinigay ng Diyos, kung papaano siya nakilala ng kanyang mga hirang na alagad patungkol sa special revelation. At ang pangalawa po ay patungkol sa kanyang mga bukod tanging mga gawa na siya lang ang nakakagawa at walang sino mang nakakagawa kundi siya lang. At ang pangatlo, ito po ang kanyang muling pagkabuhay, mga ka-journey. Na kung ating pong babasahin sa Juan 18:36, napakahalagang malaman natin ang mga katotohanan ito sapagkat sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamag kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa 36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay sumas sa kanya. Dahil dito, gaya po ng nabanggit natin na napakahalagang mapag-alaman natin, masuri at siyasat natin ng maigi ang mga kaganapan patungkol sa kaparaanang ito, kung bakit siya nakilala ng kanyang mga hirang na alagad. At sa Juan 5:11-12, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya sa buhay na ating inaasam, buhay na walang hanggan, lalo-lalo pa sa pagpasok at pananahan sa kanyang kaharian, ay dapat talaga nating matiyak at masiguro ang mga pagkakakilanlang ibinigay ng Diyos sa kung papaano siya makilala ng kanyang mga tagasunod o mananampalataya.
sapagkat sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Napakalinaw po ng pahayag na ito, sapagkat walang sino mang sa atin ang akyat o makapunta agad sa kaharian ng Diyos Ama, kundi hindi tayo dadaan sa kanyang bugtong na anak na ipinadala sa sanlibutan ito. Kaya nga sa Juan 5:21, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey, nang dahil sa itong kanyang bugtong na anak, ang bugtong na anak ng Diyos Ama na kanyang ipinadala sa sanlibutan ito, ay napakahalagang ating makilala at mapapanampalatayanan, sapagkat sa Juan 5:21, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Sabi dito, sapagkat kung sa paanong ibinangon ng Ama ang mga patay ay sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga iibigin. So sa pagbigay ng lahat ng makapangyarihan sa bugtong na anak ng Diyos mula sa kanyang Ama, ay naging kaakibat din o isinama na din po ang pagbigay ng buhay sa sino mang kanyang iibigin. Kaya nga sa 22, sa ganun pa rin kabanata, sapagkat ang Ama ay hindi na humahatol sa kanumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. 23, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpapupuri sa Ama. Ang hindi magpapupuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. So batay sa pahayag na ito sa ating pagbibigay puri o papuri sa kanyang bukod tanging bugtong na anak na ipinadala sa sanlibutan, katumbas na rin po ito na ang ating binigyang kapurihan ay ang kanyang Ama na siyang nagpadala sa sanlibutan ito. Kaya bilang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, sa kasagsagan ng kanyang pangangaral sa bayan ng Israel, kung saan siya doon una ipinanganak sa unang siglo, marami ring mga simbahan o mga mananampalataya ang nagsisipagtanong o nagsisipaghanap sa kanya ng mga tanda. At para po sa kanila, ang kanilang mga hinahanap o hinihiling na mga tanda sa bugtong na anak ng Diyos, ang kanilang naging sukatan upang siya ay paniniwalaan nila na ang Mesiyas o ang Kristo na siyang nagbibigay buhay, katuparan sa Mateo 16:17. Kaya sa mga Fariseo, minsan silang nagtanong sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sa Mateo 12:38-40, dito natin mapag-alaman na ito palang muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos ang isa sa kaparaanan upang siya'y makilala o kilalanin natin na siya ang sugo, siya ang nag-iisa o bukod tanging bugtong na anak ng Diyos Ama na ipinadala sa sanlibutan at nagkatawang tao. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey, sa Mateo 12:38-40. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kaniya ang ilan sa mga eskriba at sa mga Fariseo na nangagsasabi, "Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo." 39. Datapat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, "Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya binibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas." 40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi,
ay gayon ding mapapa sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So sa pahayag na ito mga ka-journey, napakalinaw. Batay sa paghiling ng isang tanda nitong mga Fariseo at Eskriba sa bugtong na anak ng Diyos, na ang kanyang ibinigay na tanda ay yung pasok ni Propeta Jonas sa ilalim ng tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, na kung saan ito din po ang mangyayari sa kanya bilang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya't kung uunawain natin ng maigi mga ka-journey, kung tayo ang siyang naroon sa bayan ng Israel at talagang hinahanap natin ang katotohanan at iniibig natin ang katotohanan, pagdakay ang bugtong na anak ng Diyos ang ating nakausap o kinausap at hinilingan ng isang tanda upang siya ay kilalanin at makilala, ang isa sa ating kailangang sundan ay yung kanyang sinabi na kung papaano si Propeta Jonas na sa loob ng tiyan ng balyena sa 3 araw at 3 gabi, ito rin ang siyang mangyari sa kanya, subalit hindi sa loob ng tiyan ng balyena bagkus sa ilalim ng lupa. Sa loob ng 3 gabi at 3 araw siya mapas sa ilalim ng lupa, at ito nga ang siyang nangyari sa kanya. Kaya kung talaga nga humahanap tayo ng mga katotohanan, lalong-lalo na sa pagkilala sa bugtong na anak ng Diyos, kung tayo ang siyang naroon sa unang siglo, ito yung isa sa mga pinakasimpleng kaparaanan na ibinigay ng Diyos upang siya ay makilala at kilalanin. So, ibig sabihin, pagka mangyari ito sa kanya, ay walang pag-aatubili at walang pag-aalinlangan na siya talaga ang Mesiyas, na siya talaga ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos Ama na ipinadala niya sa sanlibutan at nagkatawang tao. Sapagkat ang pagkakakilanlang ito na ibinigay ng bugtong na anak ng Diyos sa mga humahanap ng mga tanda sa kanya, yaong mga Fariseo at Sadiseo at Eskriba, ay talagang naganap mismo sa bugtong na anak ng Diyos. Kung atin pong babasahin ang Mateo 28:16 hanggang 18, ganito po ang ating malinaw na mabasa mga ka-journey. Itong babasahin natin ang siyang kaganapang nangyari nang maisakatuparan ang sinabi ng bugtong na anak ng Diyos doon sa mga Pariseo at mga Eskriba na naghahanap ng tanda sa kanya, na siya nga ay muling nabuhay, napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa, subalit siya ay muling nabuhay. Atin pong basahin. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. 17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-aalinlangan. 18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So sa isang uri ng pagkakakilanlan na ibinigay ng bugtong anak ng Diyos doon sa mga Fariseo at Eskriba bilang mga mananampalatay naghanap ng tanda, na ang nangyari kay Jonas na nasa loob siya ng tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganap ding nangyari sa kanya. Na isakatuparan ito personal sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya, sa walang pag-aalinlangan, muli, kung talagang ang mga Fariseo at Eskriba ay talagang umiibig at lubusang naghahanap sa katotohanan, manapat sana
sila mismo ay magkakaroon na ng pananampalataya at paniniwala sa bugtong na anak ng Diyos na kanilang hinahanapan ng isang tanda. Kaya nga lang, ang nakakalungkot sa kanilang paghahanap ay talagang hindi ang katotohanan ang kanilang hinahanap, kundi bibigay lang ng butas upang ang bugtong na anak ng Diyos ay kanilang maisuplong sa mga makapangyarihan. Subalit ganun pa man, para po sa atin at para lalong-lalo na para sa kanyang mga hirang na alagad, ito'y isang kamangha-manghang kaganapan sapagkat sa hindi nila inaasahan, bagaman sila mismo ang siyang laging nakakasama ng bugtong na anak ng Diyos sa kaniyang pangangaral sa bayan ng Israel. Subalit, sa panahong nakatakda na siya ay inilibing sa loob ng 3 araw at 3 gabi, siya nga ay muling nabuhay. At yung iba pa nga po ay hindi makapaniwala batay sa ating binasa dito po sa Mateo 16 hanggang 18. Sabi pa nga po dito, at nang siya ay kanilang makita ang kanilang sinamba siya, datapwat ang ilan ay nag-aalinlangan. Kaya marami pa rin po talaga yung hindi makapaniwala na ang bugtong na anak ng Diyos ay talagang muling nabuhay. Ganun pa man, ang pinakaaral po dito bilang mananampalataya na talagang sinusuri at hinahanap ang katotohanan upang ang bugtong na anak ng Diyos Ama, bagaman siya ay nagkatawang tao, ay makikilala pa rin siya ng kanyang mga tagasunod. At ito nga po yung kanyang muling pagkabuhay. Na kahit po si Apostol Pablo nang siya ay nangaral sa bayan ng Corinto, sa unang Corinto 15:4-6, ganito po ang ating malinaw na babasa na naging pahayag ni Apostol Pablo. Sa 4, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay, na 3 araw, ayon sa mga kasulatan. 5, at siya ay napakita kay Cephas at saka sa 12. 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. So ito po ang naging pahayag ni Apostol Pablo na sa unang siglo sa panahon ng kanyang pangangaral sa bayan ng Corinto, inihayag din niya sa mga taga roon na ang bugtong na anak ng Diyos nga po ay muling nabuhay. At sa panahong iyon, inilahad pa niya na marami pa rin po ang mga nabubuhay sa mga naging saksi sa muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos. Yun nga lang po, ang iba ay wala na sa katanaw, patay na, nangatulog na. Yun ang naging pahayag ni Apostol Pablo. Kaya sa kabuuan, sa unang siglo, bilang isang Mesiyas o Kristo, bugtong na anak ng Diyos na kanyang ipinadala sa sanlibutan na nagkatawang tao, pangatlo sa pinaka mabisa at pinaka-ebidensya upang siya ay ating makilala na ipinadala at nagkatawang tao sa sanlibutan ay ito po yung kanyang muling pagkabuhay. Na siya rin kanyang ibinigay na tanda sa mga Fariseo at Iskriba na naghahanap ng tanda mula sa kanya. Katuparan sa San Mateo 12:38 hanggang 40. Kaya mga ka-journey, muli po, kung tayo ang siyang naroon sa bayan ng Israel sa unang siglo, isa sa pinaka-mabisa at pinaka-ebidensya na kailangan nating panghahawakan at kailangan nating sundan upang makilala ang bugtong na anak ng Diyos ay ito po yung kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat batay na rin po sa inihayag mismo ng bugtong na anak ng Diyos sa San Mateo 12:38 hanggang 40, ito yung kanyang ibinigay. At nitong muling mga araw sa muling pagbalik ng bugtong na anak ng Diyos na dala ang kanyang sariling bagong pangalan,
ang ating mahal na punong ministro Santo Papa Paulino Ungkuy Zamoragapay. Sa ganon ding kamangha-mangha at kagila-gilalas na kaganapan na ipinakita sa amin ng kanyang mga alagad, hirang na alagad, na siya inilibing, at sa kanyang paglibing sa loob ng 3 araw, 3 gabi, muli po siya ay muling nabuhay. Kung isa din po kayo sa mga talagang humahanap at umiibig sa mga katotohanan, isa po sa mga artikulo na inilathala ng aming mahal na ministro, Dennis Dunais Muntimaragapay, sa kanyang naging sulat sa Evidence That Christ Has Come. Sa pahayag na ito, inyo pong malaman ang buong katotohanan, lalong-lalo na po sa muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos nitong mga huling araw sa kanyang muling pagbalik na nasa kanyang sarili ng bagong pangalan as Santo Papa Paulino Ungkuy Zamoragapay. Patungkol po sa kanyang muling pagkabuhay, sa artikulo na The Evidence That Christ Has Come, mayroon pong titulo na He was resurrected. Ito po ay tumutukoy sa bugtong na anak ng Diyos na nagbalik na nasa kanyang sarili ng bagong pangalan, ang ating mahal na punong ministro Santo Papa Paulino Ungkuy Zamoragapay. Ganito po ang ating malinaw na mabasa. On November 6, 2003, when Paulino Ungkuy Zamoragapay left this world, his family brought his body in Sipalok, Sibutad, Zamboanga del Norte. There in the late afternoon on November 8, 2003, it was buried in a concrete tomb. Selina Ginduawon lived near the tomb. 3 days after the body was laid in the tomb, Selina A. Ginduawon saw a bright light shining in the tomb. In the following Sabbath day, the elect went to church. During the worship, the Holy Spirit, whom Paulino Ungkuy Zamoragapay sent, told the elect that Paulino's body was not in the tomb anymore because he was resurrected. So the elect went to see the tomb if it was opened or destroyed by someone. But it was not. So they destroyed the cemented tomb and found out it was empty. The body was not there. Many witnessed this, and to name a few among them were Boy Agapay, Teofilo Aros, and Rosalia Mete. They are witnesses still living at today. Sa kaganapang ito mga ka-journey, kagaya din po ng binasa natin kanina sa Mateo 28, 16 hanggang Mateo 28, 16 hanggang 17. Sa muling pagkabuhay ng bugtong na anak ng Diyos ay ang kanyang sarili din pong mga hirang na alagad ang siyang unang nakaalam. Binigyan ng kaalaman na ang bugtong na anak ng Diyos ay wala na pala doon sa kanyang kinalalagyan na netyo o libingan mga kadyone. Na kung saan ito rin po ang nangyari nitong mga huling araw nang ipinakita ng bugtong na anak ng Diyos na nasa kanyang sariling bagong pangalan na ang ating mahal na punong ministro Santo Papa Paulino Ungkuy Zamoragapay na isinilid siya sa isang lalagyan at inilibing. Subalit, pagdakay, pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, isa sa mga naging saksi, yung malapit lang na nakatira sa libingan niya, si Sister Selina Ginduawon, ay nakakita ng isang kagilagilalas na liwanag. Na itong kagilagilalas na liwanag mga ka-journey, ito din po yung unang nangyari ng muling nabuhay ang bugtong na anak ng Diyos kung atin pong basahin sa Mateo 28:3. Ganito po ang ating malinaw na mabasa. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay mapuputing parang niebe. So ito yung nakita ng mga naging saksi sa libingang kinalalagyan ng bugtong na anak ng Diyos sa bayan ng Israel. May isang kagilagilalas na liwanag na parang isang kidlat na kanilang nakita at pagkatapos noon
ay nabukas ang libingan ng bugtong na anak ng Diyos, at nang pinuntahan at tinignan ng ilan sa mga unang mga apostoles na nakalam, ay wala na po doon ang bugtong na anak ng Diyos sa kanyang kinalalagyan. Kasi nga po siya ay muli ng nabuhay. Ito rin po ang naganap nitong mga huling araw sa panahong siya ay isinilid sa kanyang lalagyan at inilibing, at isa sa mga malapit na nakatira sa libingan, nakasaksi, nakita niya ang isang kamangha-mangha at gilalas na liwanag na kung saan pagkatapos ng mga pangyayaring iyon sa araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, araw ng Sabado, batay na rin sa paghahayag ng mga banal na espiritu sa mga hirang na alagad ng ating Panginoon sa kanya ng sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, ipinaalam sa banal na espiritu na yung aming punong mga ngaral ay wala na doon sa kanyang kinalalagyan. At kung itutuloy po natin ang mga kaganapang iyon sa kanyang muling pagkabuhay, not so long after this unexplainable event, Paulino Ungkoy Zamora Agapay appeared to some of his people at different times and occasions in his resurrected body, interacting with them. So, pagkatapos ng mga pangyayaring iyon na nakita ni Sister Selina Ginduawon ang isang kamangha-manghang liwanag, at pinuntahan naman ng mga iilan sa mga hirang na alagad sa araw ng pamamahinga ang kanyang libingan, wala na doon. Hindi katagalan, isang hindi maipaliwanag na kaganapan, siya ay nagpakita sa iilan sa kanyang mga hirang na alagad. Na kung atin din pong babasahin ang San Juan 20:18-21, ganito din po ang nangyari sa kanya sa unang siglo sa bayan ng Israel. Nagpakita siya sa mga iilan sa kanyang mga alagad nang siya ay muli na pong nabuhay. Sa San Juan 20, ganito po ang ating malinaw na mabasa, na kung saan ito yung mga kaganapan na talagang hindi lahat ng mga alagad ng Diyos hindi lahat ng mga tao sa bayan ng Israel ang kanyang pinakitaan nang siya na ay muli pong nabuhay. Juan 20:18-21, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sabi dito, naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. At kung paanong sinabi niya at sa kanya ang mga bagay na ito, 19, nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang nasabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad ngay nangagalak nang makita nila ang Panginoon. So, ang mga kaganapang ito, sa ganun pa rin mga pangyayari, ang unang pinakitaan o ang binigyan ng kaalaman ng bugtong na anak ng Diyos na siya ay muling nabuhay ay yung kanyang mga hirang na alagad. Na itong kanyang naging mga pinakitaan sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga iilan nga po nito sa kanila ay kung inyo pong kakausapin hanggang ngayon po sa awa po ng Panginoon, sa gabay ng po ng Panginoon, kasamang kanyang makapangyarihang pag-ibig, sila din po ay hanggang ngayon pwede pa rin po niyong kausapin. At sila po ay naroon po sa aming Central Church sa Sipalok, Sibutad, Zamboanga del Norte. Sila nga po ay wala pong iba.
ay sina Sister at Rosalia Mite, Brother Chufilo Aros, and Boy Agapay. Sila po yung mga pumunta talaga sa kinalalagyan na pinaglibingan ng ating mahal na Panginoon nitong mga huling mga araw sa kanya ng sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, nang tignan nga po nila, sirain na nila yung talaga, necho, ng kanilang tinignan, sinuri talaga, siniyasat sa ilalim ng necho ay wala pong tao. Bagkus ang nakita po nila doon ay isang maliit na galon po, mga ka-journey. Subalit wala pong mga human skeleton o anumang mga bakas na talagang may taong inilibing doon. Wala po, mga ka-journey. Kaya ito po ay hindi po ito katang-isip ni guni-guni, kundi base po talaga ito sa realidad na walang halong pag-alinlangan o walang halong katang-isip. Kahit ngayon pwede pa rin po ninyo silang kausapin, mga ka-journey. Kaya sa mga sa mga naghahanap talaga ng mga katotohanan, pwede po nyo po silang lapitan at kausapin kung gaano ba ito katotoo, itong inihayag at isinulat ng aming kagalang-galang na Ministro Dennis Dunais Muntimar Agapay sa kanyang artikulo Evidence That Christ Has Come, para naman maging kayo din ay mapatotohanan, mapag-alaman ninyo kung gaano talaga ito katotoo. At sa pagpapatuloy po, mga ka-journey, He told them that He will be with them forever, and He will send the Holy Spirit as the counselor and to testify about Him, who really He is. When the Spirit was sent, some saw a vision of Saint Pope Paulino Ungkoy Zamora Agapay having authority in heaven and earth. One seated on the throne, whose face is like the brightness of the sun. Others declared Him as the way to the Father, the name of Jesus Christ. Other churches administered by men may not experience this and deny that the Spirit communicates, but to the church founded by Saint Pope Paulino Ungkoy Zamora Agapay, the Holy Spirit thus testify and communicate. His resurrection is telling us that He is indeed our Lord Jesus Christ, the Creator and the owner of our lives, in whom we put our hope and trust, mga ka-journey. Kaya nga po kung natin pong babasahin ang San Juan 10:17 hanggang 18, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. 18, sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha nito muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ito po yung isa sa mga katotohanan na kailangan nating pananampalatayanan at paniniwalaan, lalong-lalo na nitong mga huling mga araw, mga ka-journey. Sapagkat ang katotohanan ito ay walang sino mang makapagsisinungaling nito. Walang sino mang makapaghahadlang, sapagkat base po talaga ito sa realidad at batay na rin po sa isang pagkakakilanlan na siyang ibinigay ng bugtong na anak ng Diyos para doon sa mga humahanap ng tanda upang siya ay kilalanin ng lubusan. Na ang kanyang muling pagkabuhay, mga ka-journey, ang siyang isa sa mga pangatlong kaparaanang ibinigay niya sa mga tagasunod at sa kanyang mga hirang na alagad upang hindi malihis sa katotohanan kung papaano siya makilala at kilalanin ng taus-puso at ng lubusan, mga ka-journey. Sa Juan 11:25, napakahalaga po nating ay isabuhay ito, sapagkat ganito po ang ating malinaw na mabasa sa Juan 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay. Ako ang pagkabuhay ng muli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Sa bugtong na anak ng Diyos lang tayo,
magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bagaman sa ngayon itong ating physical na kaanyuan, physical na pangangatawan ay mayroong limitasyon sa sanlibutan ito. Subalit, hindi tayo dapat mabahala ni malungkot sapagkat mayroon tayong buhay na walang hanggan na nasa kamay ng bugtong na anak ng Diyos Ama. Ang dapat lang natin ikalulungkot, lalong-lalo sa panahong ito, pagka itong bugtong na anak ng Diyos na muli nang nagbalik nitong mga huling araw na nasa kanyang sariling bagong pangalan na ay hindi natin makilala at hindi natin kilalanin at higit sa lahat hindi natin pananampalatayan at paniniwalaan. Bagkus atin pa siyang kinokondra o atin siyang hinahadlangan sa kanyang mga plano o atin siyang ginawang kaaway. Yan ang siyang napakalungkot at miserable sa buhay natin bilang isang mananampalataya, mga ka-journey. Sapagkat nasa kanya lang ang buhay na walang hanggan. Ngayon, baka may tanong ninyo, ay bakit ang Diyos ay, kung siya ang Diyos na muling nagkatawang tao, na muling nagbalik, bakit siya ay inilibing pa rin kagaya ng nangyari sa kanya? Itong nangyari sa kanya sa bayan ng Israel. Alam niyo po, mga ka-journey, patungkol sa mga gawain ng Diyos. Hindi kasi natin masisid, hindi kasi natin masuri o mapag-alaman lang ang plano ng Diyos sa pamamagitan lang ng isang talata at kabanata. Kung ipinakita man niya nitong mga huling araw na siya ay nagkatawang tao at kagaya ng nangyari sa kanya sa bayan ng Israel, sa kanyang katawan ay ipinakita sa mga tao na siya ay patay at inilibing at muling nabuhay. Ngunit hindi ibig sabihin niyan ay siya ay patay. Bagkus, ginawa lang niya ang mga gawaing iyon batay sa kanyang mga plano. Kung atin pong muling babasahin sa Juan 10:18, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Ulitin po natin para malinawagan ang bawat isa sa atin. Sa Juan 10:18, sabi niya dito, umpisa natin sa 17 muli, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Nang sinabi ng bugtong na anak ng Diyos na ibinigay ko ang aking buhay, so ibig sabihin yun ay kusang loob. Na pagka hindi niya ibinigay o hindi niya ipinahintulot na kunin ito, ay walang magagawa kahit sino pa yung kukuha. Kasi nga po Diyos siya at makapangyarihan. Kaya nga lang sabi niya, ibinigay ko ang aking buhay. O ibig sabihin, kusang loob po niya upang kunin niyang muli. 18. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kung ibinigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. So sa pahayag na ito ay malinaw na ang pagkakita ng karamihan ng mga tao sa bayan ng Israel, lalong-lalo na doon sa kanyang mga mananampalatana, na yung kanyang katawan ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yung kanyang pagiging isang patay sa katawan, mga ka-journey, hindi po nangangahulugan na nawala po ang kanyang pagkadiyos o wala na siyang kapangyarihan. Hindi po ito nangangahulugan na pagkaayaw niyang ibigay ay mayroong makakakuha. Kasi nga po, kusang loob niyang ibinigay. So, ibig sabihin, sabi niya, walang sino mang makapag-aalis nito. So, ibig sabihin, kung hindi niya ipinahintulot na ito'y kunin sa kanya, hindi niya ito ipinahintulot upang makita siya ng mga tao na patay sa katawan, walang sino mang makakagawa, walang sino mang makasisira at walang sino mang makapapatay sa kanya. Kasi nga po, Diyos siya, mga ka-journey. Kaya nga lang, upang maisakatuparan din ang kanyang sinabi
na kung paano si Jonas sa ilalim ng tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganun din ang mangyari sa kanya, kaya niya ipinahintulot na ito'y makuha sa kanya. Ipinahintulot niya, kusang loob niya. So maliban doon sa pagpapako niya sa cross upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, ang isa din sa mga pinakalayunin kung bakit niya ito ipinakita at ginawa na makuha o masira ang kanyang buhay nitong mga taong gustong kumuha sa kanyang buhay ay upang maisakatuparan yung kanyang sinabi, upang siya ay makilala at kilalanin sana ng mga Fariseo at Kriskriba na naghahanap ng tanda sa kanya. Yun po ang isa din sa mga layunin ng Diyos. Kasi po, pag hindi niya hinayaan, hindi niya ipahinintulot na mapatay, makitang patay yung kanyang pisikal na katawan, tapos ilibing siya at muling mabuhay, pagka hindi niya yun ipinahintulot, so hindi rin maisakatuparan yung kanyang inihayag na bilang tanda na hinahanap ng mga Fariseo at Kriskriba. So ibig sabihin, mga ka-journey, ipinakita lang ng bugtong na anak ng Diyos na yung kanyang pisikal na pangangatawan na patay, inilibing upang maisakatuparan at maging patuloy na maging palatandaan pa rin po yung kanyang ibinigay na tanda doon sa mga nagdadalawang isip at nag-aalinlangan sa kanya na ayaw maniniwala at ayaw manampalataya sa kanya na siya ang Mesiyas. Kaya siya ay sa ganung paraan, ipinakita pa rin po niya nitong huling mga araw, napatay sa katawan, subalit, nang ito ay mangyari, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, siya pa rin po ay muling nabuhay. Upang ang lahat ng mga mananampalataya nitong huling mga araw ay hindi na magdadalawang isip pa sa kanya. Hindi na mag-aalinlangan pa sa kanya na siya na talaga po ang Mesiyas, ang Kristong inaabangan sa kahaba-haba ng panahon na hinulaan pa nung unang siglo na hanggang ngayon karamihan sa ibang simbahan ay talagang inaasam at inaabangan na siya ay nakasakay sa alapaap sa kanyang muling pagbalik. Na sa kanya palang aktual na pagbalik ay hindi po siya nakasakay sa alap, bagkus siya po pala ay muling ipinanganak upang maging isang anak ng tao, na kung saan kung atin pong babasahin sa Lucas 18:8, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Ito pa rin po ay patungkol sa kanyang muling pagbalik. Na sa kanya palang muling pagbalik ay siya ay maging isang anak ng tao. Kaya't paano siya maging isang anak ng tao kung hindi siya dadaan sa sinapupunan ng isang tao na isang babae? 18:8, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sabi dito, sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito na ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So pagdating ng anak ng tao, so hindi talaga sinabi, sa pahayag na ito hindi sinabi pagdating ng Diyos. Kasi nang siya ay sa unang siglo nang siya ay muling nabuhay at pumaroon na sa kanang bahagi sa luklukan ng kanyang Diyos, ng kanyang Ama sa langit, sa unang Timoteo 5, doon na talaga pinupuri siya at binigyan ng kapurihan ng karamihan bilang isang Diyos, hindi na bilang tao. Subalit sa payag na ito, sa kanyang pagparito, binanggit pa rin po na siya ay anak ng tao. Sa Cebuano version, ganito po ang ating malinaw na mabasa sa Cebuano na version sa Lucas 18:8. Sabi dito, ang tinuod diha-diha, tabangan niya sila
apan kun mubalik na ako nga anak sa tao dinhi sa kalibutan, may makita pa kaha ako nga mga tao nga may pagtuo. So sa pahayag na ito, malinaw talaga mga ka-journey, na sa pagbalik ng bugtong na anak ng Diyos, tao siya, anak ng tao. Kaya nga sinabi niya, may makikita pa ka akong mga tao na may pananampalataya sa Kanya dito sa lupa. Bakit? Kasi karamihan talaga sa mga naniniwala ngayon, nitong mga huling araw, sa Kanyang muling pagbalik, ang pinaniniwalaan nila ay yung pagsakay niya ng isang alapaap sa kalangitan. Yun ang pinaniniwalaan ng karamihang mga mananampalataya ngayon sa sanlibutan. Kaya nasa katuparan yung kanyang naging pahayag bilang isang tanong. Sabi niya, may makita pa ka ako? O may makita pa ka ako na mga tao nga may pagtuo dinhi sa yuta? So talagang konti lang yung kanyang nasumpungan na may paniniwala sa kanya na siya nga ay muli nang nagbalik at nagkatawang tao na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. Kasi nga din po, ito lang din ang kanyang binigyan ng karapatan o binigyan ng pahintulot upang siya ay makilala. Ganun pa man, balik po tayo mga ka-journey para po sa lahat talaga ng mga mananampalataya at sa inyong mga kaibayo naming simbahan na talagang hinahanap niyo ang katotohanan patungkol sa bugtong na anak ng Diyos. Ito lang po yung isa sa mga kaparaanan na kung saan siya na po mismo, ang Diyos na po mismo ang siyang nagbigay. Kaya kung truth lover po talaga tayo, talagang hinahanap natin at iniibig na nagkatotohanan, so kung ano ang ibinigay kaparaanan ng Diyos, yun ang ating susundan. Huwag na tayong gumawa pa ng ibang kaparaanan, lalong-lalo na hindi naman kaparaanan na nauukol o naugnay sa kaparaanang ibinigay ng Diyos. Ang mangyari pa ay palihis ng palihis sa kaparaanang ibinigay ng Diyos upang siya ay makilala. So ito na lang. Yung isa sa pinakamabisa at pinaka-ebidensyang pagkakakilanlan sa kanyang muling pagbalik, itong kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, sa ating mga panahon, marami talagang, nitong mga huling mga araw, marami talagang nagsisipag-angkin na sila talaga ang Mesiyas, sila ang Diyos, sila ang Kristo na muli nang magbalik. Isa lang ang tanong. Sa pagsusuri ninyo, tanongin nyo lang. Yaong mga nagsisipag-angkin na sila ang Diyos, sila ang Kristo, sila ang Mesiyas, nawala na sa katawan, namatay na sa pisikal na katawan, muli bang nabuhay? Sapagkat kung hindi muling nabuhay, hindi yun ang Mesiyas. Sapagkat sa banal na kasulatan, upang siya ay makilala na siya ang Mesiyas, pagka ito'y makitang patay sa pisikal na katawan, ganun pa man siya ay muling mabuhay. 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng lupa, muli siyang mabuhay mga ka-journey. At isa pa, kung sa panahon natin ngayon, marami pa rin pong nagsisipag-angkin at nagsisipahayag na sila ang Kristo, sila ang bugtong na anak ng Diyos, sila ang Diyos mismo. Pangalawang tanong, pwede ba silang manahan sa iba't ibang mga mananampalataya kung kanino niya gustong gawing tahanan? Kaya ba? Kasi ang bugtong na anak ng Diyos, maliban siya ay muling nabuhay, mga ka-journey, pwede din siya manahan sa sino mang gugustuhin niyang pananahanan. Yan po ang Diyos mga ka-journey. Kaya yan lang ang mga dalawa sa mga maging tanong natin nitong mga kaibayo ding mga mananampalataya na nagsisipag-angkin na sila ang Kristo. Subalit ito pa lang pong ito pa lang pong kanyang muling pagkabuhay, sapat na to Sapat na to upang maitayo natin ang isang pinakamabisang paraan at ebidensya upang siya ay lubusan nating kilalanin. Sapagkat sa Juan 14, Juan 14:19, sabi dito mga ka-journey, sa Juan 14:19, Juan 14:19. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay
ay mangagbubuhay rin naman kayo. So ang bugtong na anak ng Diyos talaga mga ka-journey, na kahit ipinakita niya o ipapakita niya sa sanlibutan na ang pisikal na kanyang katawang ginamit ay patay, ililibing, subalit siya ay muling mabuhay at mananatili siyang buhay magpakailanman mga ka-journey. Nangyari lang na ipinakita, ipinahintulot niya upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Na kung saan ang isa sa kanyang mga plano, upang sa kanyang muling pagkabuhay ay makilala siya sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig. Hindi lang sa kanyang sariling mga hirang na alagad, kundi sa lahat ng mga simbahan sa buong daigdig. Sapagkat itong kanyang muling pagkabuhay, walang sino mang mga mananampalataya, walang sino mang itinalaga ng Diyos sa mga gawain mula pa lumang tipan hanggang bagong tipan na nagkaroon din ng ganitong kaganapan na kagaya ng nangyari sa bugtong na anak ng Diyos na naparito sa sanlibutan na nagkatawang tao, na ipinakita na namatay sa pisikal na pangangatawan, inilibing, subalit sa loob ng 3 araw, 3 gabi, siya ay muling nabuhay at buhay siya magpakailanman mga ka-journey. Kaya nawa po sana sa mga kaibayo naming mga simbahan diyan na makaririnig nitong aming mga aral sa inyo, sa mga katotohanang aming mga nasaksihan at napag-alaman, batay sa kaalaman na rin ibinigay sa amin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, ay buksan ninyo ang inyong puso't isipan sa mga katotohanan ito. Sapagkat atin na po nga binasa kanina na sa Kanya lang po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan na inaasam, pinapangarap, pinagsisikapan ng maraming simbahan mananampalataya sa buong daigdig mga ka-journey. At alalahanin po natin, Juan 14:6, walang sino mang direktang makapunta sa Ama ng bugtong na anak ng Diyos maliban na ito o tayo'y dadaan sa kanyang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao na nituling huling mga araw ay nagbalik na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay. At ngayon mga ka-journey, para po sa tamang sagot sa ating papremyo noong nakaraang linggo sa pang-23 tanong. Ang tamang sagot po noon, what is a Sankaya system? Ang sagot, about evolution. According to this system, the whole universe has evolved out of one cosmic energy. Yan po ang tamang sagot. Ang tanong na ito ay wala pong nakakuhang wastong sagot. Kaya dito na po tayo sa pang-24 na tanong. In which religion do men take the last name as sign and woman kaur? Ulitin ko po. In which religion do men take the last name sign and woman kaur? Ang inyo pong tamang sagot ay padala po ninyo sa ating numero 0909-5642-497. At ang tamang sagot po niyan ay aming i-anunsyo sa susunod nating live stream ngayong susunod na linggo. Sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-journey. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay nitong ating official Facebook page. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, like, and share, lalong-lalo na sa mga kapatid natin nitong simbahang tatag ng ating Panginoon, ang hirang na bayan na iligtas at naipanumbalik. Nawa po sana ay follow, like, and share na din po kayo. Lalong-lalo na doon sa mga kakilala ninyo mga ka-journey. At nang sa ganun ay malaman din natin kung ano ang nasa kanilang puso't isipan pagka marinig nila itong ating mga aral na siyang katotohanan na siyang dapat nating pagkaisan, lalong-lalo na sa mga
mananampalataya. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and like sa ating YouTube channel, Journey to True Religion, ganun din po, please like and subscribe. At isabay na rin po ninyo ang inyong mga komento o mga tanong nang sa ganon ay mabigyan natin ng kaliwanagan sa ating programa pagka tayo ay magkaroon ng live. Atin pong pinasasalamatan na makinig kay join through Facebook Live sa ating Nana Eva watching from Bahrain. Nana, gumpia gabi rin niya rin. Joy Burha watching, and of course Violi Agapay watching, Kaagapay TV watching, gumpia gabi rin yung glaunan din. Pagdirian ko pa yung dyan tagbagbawa na mo na miguan rama mo, join tiga programa natin. And of course Jerry Arocha watching, Mari watching, Lisel Pitulan Agapay watching, amen. And of course Nana Dailinda Agapay, purihin ang dakilang Diyos at sa kanyang sariling bagong pangalan, Saint Pope Paulino Ungkoy Zamora Agapay, Revelation 3:12, Isaiah 62:2, Isaiah 62:6, John 10:14, amen. And of course Journey to True Religion, send stars to let this creator know you like their comment. Para naman po malaman din namin, lalong-lalo na sa mga ating mga paksang ating laging ipinapahayag o ibinabahagi, ay ang inyong pong pagsisend o pagbigay ng mga stars ay para na rin po yan sa pagpapakita o pagbigay alam sa amin na talagang nagustuhan ninyong itong ating mga inihayag na mga mabubuting balita patungkol sa kaharian ng ating Diyos na nasa kanyang sariling bagong pangalan na ang ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Muli po sa lahat ng mga taga-subaybay natin ay hanggang dito na lang po muna tayo. Maligayang bati at napaka mapagpalang buhay po sa ating lahat.